Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandun ka lang. Gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo nang ginawa eh. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Huwag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Wala namang ibang intensyon, wala namang ibang motibo yung aming dalawang kasamahan na kongresista. Nung kinausap nila yan, in fact, kinausap lamang nila si Grijaldo because it was the request of Colonel Garma, na kung saan sinasabi ni Colonel Garma na yung si Colonel Grijaldo bilang classmate niya at close friend niya ay pwedeng mag-corroborate dun sa kanyang sinumpaang salaysay na isinabmit dito sa Quad Committee para hindi kami naliligaw. Sa yung puntong yun, si Colonel Garma ang nag-request. Hindi naman si Kong Dan Fernandez at si Kong Benny Abante. Grijaldo, naipit sa dalawang administrasyon, wala nang takas sa katotohanan. Hindi maikakaila, ang pangalan ni Police Colonel Hector Grijaldo ay naging sentro ng kontrobersya sa kasagsagan ng Quad Committee hearings. Ngunit paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Isang dating opisyal na nakilala sa pagiging matikas, ngayon ay tila isang sundalong sugatan sa gitna ng labanang hindi niya kontrolado. Sa kabila ng tahimik niyang depensa, tila naipit na siya sa dalawang magkaibang administrasyon at ang katotohanan, kahit sino pa ang masasagasaan, ay kailangang lumabas. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, si Grijaldo ay isang opisyal na nasa gitna ng kontrobersyal na drug war, isang kampanya na binansagan ng ilan bilang krusada laban sa droga. Ngunit kinondena rin ng marami bilang sanhi ng extrajudicial killings. Ngunit ngayon, sa ilalim ng bagong administrasyon, tila hindi pa rin natatapos ang kanyang kalbaryo. Ang Quad Committee, sa pangunguna ng mga mambabatas, ay naglalayong himayin ang bawat detalye ng operasyon noong mga nakaraang taon. Ano ang epekto nito kay Grijaldo? Isang tao na kailangang magpasya sa pagitan ng pagiging tapat sa katotohanan at sa mga kaalyado mula sa kanyang nakaraan. Ang tanong, may kalayaan pa ba siyang mamili o ang sitwasyon niya ngayon ay isang bitag na wala ng lusot? Sa kabila ng paninindigan niyang tumahimik gamit ang karapatan laban sa self-incrimination, alam ng marami na may malalim na istoryang nakabaon sa bawat patak ng pawis ni Grijaldo habang siya ini-interrogate. Ngunit hanggang kailan niya kayang manindigan? Ang bawat pagtanggi niyang sumagot ay tila isang pag-aamin ng mga bagay na ayaw niyang masambit. Hindi maiiwasan ang tanong, alin ang mas mahalaga sa kanya, ang kanyang dangal o ang katotohanan? Ang Quad Committee, na kilala sa pagiging walang takot sa paglapit sa mga sensitibong issue, ay tila nasa bingit na ng pagbubunyag ng tunay na kwento. Ngunit sino ang kanilang tutukuyin bilang tunay na mastermind? Ang pangalan ni Royina Garma, isang malapit na kaibigan ng Grijaldo, ay lumulutang na parang aninong bumabalot sa lahat ng ito. Ang kanyang mga testimonya noon laban sa Administrasyong Duterte ay nagdagdag ng init sa investigasyon. Wala nang takas si Grijaldo. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangangailangan para sa katotohanan ay mas nagiging mabigat. Kung siya ay magpapatuloy sa pananahimik, baka ito na ang maging huling kabanata ng kanyang karera. Ngunit kung pipiliin niyang ilabas ang lahat, kahit sino pa ang masagasaan, maaaring ito ang simula ng isang mas malaking pagbumunyag. Sa likod ng bawat tanong, ng bawat galit na boses at ng bawat pagtatangka ni Grijaldo na umiwas, isa lang ang malinaw. Malapit na ang Quad Committee sa katotohanan.
Ang bawat hakbang nila ay tila isang tiklop ng kurtina na unti-unti nagpapakita sa likod ng mga nakatagong aktor sa kontrobersyang ito. Ngunit bago natin makita ang buong kwento, isang bagay ang sigurado. Si Grijaldo, naipit man sa dalawang administrasyon, ay may hawak na susi sa pagbubunyag ng katotohanan. Ang tanong, kailan niya ito ibibigay at ano ang magiging halaga ng paglabas ng katotohanan ito sa kanya at sa mga taong sangkot? Kaya't abangan mo ito, kaibigan, sa bawat araw. Ang drama ay nagiging mas matindi, ngunit sa dulo, ang liwanag ng katotohanan ay palaging magtatagumpay kahit sino pa ang masagasaan. Lucas 8:17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad at mabubunyag. Ang sitwasyong kinasasangkutan ni Colonel Grijaldo ay nagpapaalala sa atin na anumang itinatago ay darating ang panahon na mahayag ito. Ang katotohanan, bagamat maaaring pilit itago o iwasan, ay palaging nananatiling matibay. Katulad ng liwanag na nagtataboy sa dilim, ang katarungan ay magpapakita ng tamang landas para sa lahat. Ang ating panalangin, kaibigan, ay hindi lamang para sa pagbubunyag ng katotohanan, kundi para rin sa paghilom ng bawat pusong nasaktan at naguguluhan. Ang ating Panginoong Diyos ang tunay na hukom na nakakaalam ng lahat. Magtiwala tayo sa kanyang mga plano. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Salamat po sa paalala mula sa iyong salita na ang katotohanan ay di kailanman matatakpan. Gabayin niyo po ang lahat ng sangkot sa kontrobersyang ito mula kay Colonel Grijaldo. Gayon din, gabayin po ninyo ang mga mababatas hanggang sa mga naapektuhan ng sitwasyong ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang hanapin ang katotohanan na may katarungan at may takot sa iyo. O aming Panginoon Diyos, dinadalangin din namin ang bawat tagapakinig at tagapagnood ng mensaheng ito. Nawi ang kanilang mga puso ay mapuno ng pangunawa, awa at pagmamahal sa kapwa. Turuan niyo po kaming lahat na maging tagapagtaguyod ng katarungan at katotohanan sa aming buhay, na masusumpungan po namin ang iyong mga salita sa banal na kasulatan. Tulungan po kami, Panginoon, na mas makilala po namin ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus sa aming buhay, upang lumakad kami ng may kapakumbabaan at puno ng pagmamahal sa aming puso. O aming Panginoon Diyos, patuloy po kayong kumilos sa sitwasyong ito. Nawi ang iyong kalooban ang mangibabaw at ang kapayapaan ang mamayani sa puso ng bawat isa. Itinatagubilin namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. At salamat, o aming Panginoon Diyos, sa pagkikinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.